Hanggang ngayon, wala pa o pulis ang nakahanap kay Steven, na bihag ni Franco. Mahigpit siyang binantayan ni Franco kasama ang ilang matipunong lalaki doon. Walang naghinala na naroon si Steven. At talagang walang ebidensya na maaaring akusahan si Franco dito. This time bumalik si Franco sa lugar para pahirapan ang sariling kapatid. Hindi siya kontento na nakikitang naghihirap si Steven. Hindi niya bibigyan ng madaling kamatayan si Steven dahil iyon ang magtatapos sa lahat ng paghihirap niya. Gusto lang niyang makita ng matagal ang lalaki na nasasaktan. Napakadaling tapusin ang lahat, at ayaw niyang mag-ayuno sa lalong madaling panahon. Ito ay magiging napakamura. Nobody's pulled off my prowess at fake death, right? Marahil hindi mo man lang naisip ang tungkol dito. I was wondering what you did when you found about my past death. I'm sure it was a very embarrassing event. Is that right? Nakangiting tanong ni Franco at napatingin kay Steven na nagising na si Steven sa pagkakahimatay at napagtanto na rin kung sino ang humawak sa kanya sa mga oras na ito. Well, you did able to surprise a lot of people, including surprising me. And about yesterday, you don't need to find out how I reacted when I found out that you were burnt to death. Lalong natawa si Franco sa sagot ni Steven. Dumudugo na ang mukha at halos buong katawan ni Steven. Pinalo siya ni Franco ng maraming beses. As if never satisfied siyang Steven in pain. Parang naging pagkain ni Franco ang dugo sa mukha o sa katawan ni Steven kaya kailangan niya itong bugbugin ng maraming beses para makuha ang dugong iyon. Bumaba ang tingin ni Steven, wala man lang siyang lakas para magtaas ng ulo sa mga oras na ito. Ang bigat ng ulo niya dahil sa pagkahampas ng maraming beses. Wala na siyang ideya kung gaano karaming dugo ang damaloy sa kanyang mukha. Hindi siya nanlaban hindi dahil ngayon siya ay nakatali, ngunit sa halip ay hinayaan niya ang kanyang nakababatang kapatid na gawin ang anumang gusto niya. Nakonsensya na si Steven sa buong pangyayari. Pakiramdam niya ay ito na ang tamang oras para maghayganti si Franco sa kanya. Kinumpirma niya ito. Well, you deserve to be called a coward. Alam mo ba kung ano ang nangyayari sa labas ngayon? Lahat ng tao ay nag-uulat tungkol sa iyong pagkidnap. Sinubukan ka ni Ivana na hanapin at akusahan. At kailangan kong aminin na totoo ang mga paratang niya. Tamang mali ang babaeng iyon sa paanong paraan kahit na sa ngayon, sinusubukan pa rin niyang hanapin ka ngunit isang bagay ang tiyak, hinding-hindi niya magagawa iyon. Saglit na natahimik si Steven, alam niyang hinahanap siya ni Ivana sa mga oras na ito at nahulaan pa niya ng tama na si Franco iyon. Hindi niya inaasahan na may makakahanap sa kanya ngayon. Masasabi mong mahina siya, pero ngayon ay sumuko na siya sa kamay ng sariling kapatid. Pakiramdam niya, isa na itong paraan para mapatawad ang sarili at maitama ang lahat ng kasalanang nagawa niya kay Franco. Huwag mong pakialam kung may naghahanap sa akin dyan. Basta gawin mo ang gusto mo. Ayoko lang na masaktan mo ang pamilya ko ngayon. Kung kaya kung ailay ang buhay ko para sa kaligtasan nila, kunin mo na. Natawa si Franco sa dabwang mukha ni Steven. Muli niya itong hinampas sa mukha at sinipa sa tiyan dahilan para lumabas ang dugo sa bibig ni Steven. Pakiramdam ni Steven, huling araw na niya ito siguro. Mamamatay siya ngayon sa kamay ng sarili niyang kapatid. Ngunit naramdaman niyang hindi ito malaking problema. Isaalang-alang ang pagkamatay sa kamay ni Franco bilang isang karangalan para sa kanya. Ang lahat ng kanyang masasamang gawa sa ngayon ay kabayaran at patatawarin. Magiging magaan ang loob niya kapag nakita niyang matagumpay na naghiganti ang kanyang nakababatang kapatid. And you feel ready to leave all your family now. I'm sure alam na ng tatay at nanay mo ang lahat ng ito. I'm sure they alam na ang tungkol sa balita ng pagkamatay ko o pati na rin ang balita na kinuha ka ngayon. Subukang isipin kung ano ang kanilang ginagawa ngayon. Isipin kung gaano sila kalungkot. Mawawasak ang lahat kapag nakita na nila ang kamatayan mo. Sa ikalabing pagkakataon, muling sinuntok ni Franco ang mukha ni Steven. Hindi pa rin lumalaban si Steven. Hinahayaan niya si Franco na gawin ang lahat ng gusto niya. I told you I don't care anymore. I'm sure magiging matatag din ang buong pamilya ko para harapin ang lahat ng ito. Magiging matatag si Camila na tanggapin ang lahat. You don't need to worry too much. Just kill me kung iyan ang gusto mo. Kumunat ang noo ni Franco.
Bumaba ang tingin niya kay Steven, na sa tingin niya ay talagang hinahamon siya kahit na sa pagkakataong ito ay sumuko na si Steven sa mga kamay ni Franco. Hindi niya nagustuhan iyon. Ipinapalagay niya na sa puntong ito, sinusubukan siyang pagtawanan ni Steven. Siyempre papatayin niya si Steven pero sa napakahabang proseso at hindi basta-basta mamamatay. Ang duwag mo, hindi ka man lang lumaban. Hindi mo na alam kung sino ka dati. Inaamin mo bang mas mahina ka sa akin? Hindi sumagot si Steven. Tahimik siyang tumingin sa ibaba na may hinahabol na hininga. Gutom na ang tiyan niya ngayon. Pakiramdam niya ay kaya niyang inumin ang dugo sa sariling mukha. Buo ang kanyang paniniwala na ito na ang kanyang huling araw. Just call me whatever you like. I won't reply at all. Baka ito ang makabawi sa lahat ng pagkakamaling nagawa ko sa iyo. Ngayon ay nagpapasalamat ako na buhay ka pa. I can at least apologize to you. Lalong napangiti si Franco nang humingi ng tawad si Steven at nagpakumbaba ng ganoon. Dahil doon ay mas lalo niyang nilingan si Steven. Para akong nanalo sa larong hindi pa niya napanalunan. Hindi pa rin maintindihan ni Franco kung bakit hindi pa rin lumalaban si Steven nang ilang beses niya itong binugbog. Siguro sa ngayon ay dahil nakatali pa si Steven sa upuan na iyon at hindi magawa kahit ano. Pero hindi pa ba niya kayang suklian ang mga sumpa at panlalait ni Franco? Ngunit hindi nakita ni Franco ang pagtutol ni Steven. Masyadong nagbitiw si Steven at parang handa na siyang mamatay sa kamay ng sariling kapatid. Bakit hindi ka lumaban, ha? Sumuko na. Handa ka na bang mamatay? Tanong ni Franco habang patuloy na hinahampas ang mukha at buong katawan ni Steven nang walang awa. Umaagos ang dugo kung saan-saan. Kung hindi mapipigilan, malinaw na mamamatay si Steven ng mag-isa. Ilang oras na lang hanggang sa nawalan siya ng maraming dugo at nawala ng buhay sa huli. Panay ang suntok sa kanya ni Franco. Huwag mo nang pakialaman ang sakit na nararamdaman ngayon ni Steven. Naisip niyang hindi pa tuluyang napalitan ng sakit na nararamdaman ni Steven ang sakit na nararamdaman niya ngayon. Iniisip niya na ang sakit na naramdaman niya ay hindi mapapalitan ng kahit ano. Lahat ng ginawa niya ngayon ay hindi sapat para ipaghiganti siya. Baka hindi pa rin sapat kahit mamatay si Steven. Sinabi ko na sayo, gawin mo na lang ang gusto mo ngayon. Pwede mo akong tawaging duwag kasi ganyan talaga. Para akong duwag na hindi kilala ang sarili ko. Lalong nasisiyahan si Franco sa mga sinabi ni Steven, na umamin na duwag siya. Pakiramdam niya ay panalo na siya ngayon. Pakiramdam niya ay puno na ang kanyang ego. Ang pangarap niyang talunin ang sariling kapatid ay matutupad na ngayon. Nagbibilang lang pabalik. Ilang oras na lang at mawawalan na ng buhay si Steven. Nakakailang na sabihin mo ang lahat ng iyon. Hindi mo na mahal ang asawa mo at iiwan mo na siya ngayon. Handa ka bang ailay ang iyong buhay at iwan ang iyong pamilyang mahal mo? For some reason, sobrang sakit ang naramdaman ni Franco nang maalala niya si Camila. Hanggang ngayon ay hindi pa siya naglakas loob na saktan si Camila, ang babaeng minahal niya ngayon gaya ng minahal ng sariling kuya. Hindi niya talaga maisip kung ano ang magiging reaksyon ni Camila kapag nalaman nitong namatay ang asawa, tsaka sa kamay nito. Ito ay tiyak na magiging isang napakasakit na bagay. Napangiti na lang din si Steven nang malungkot na inaalala ang tungkol sa asawa. Hindi niya alam kung ano ang ginagawa ngayon ni Camila. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ng babae ngayon. Dapat ilang araw na silang nagkita. Dapat ay nasa hotel na sila kasama ang mga bata ngayon. Siguro, kahit sila ay umalis na ng bansa at umuwi. Kung hindi dahil sa pangyayaring ito, magiging maayos ang lahat. I really care about her. Tumigil si Franco sa suntok sa isang pangungusap na iyon. Isang pangungusap na, syempre, agad siyang nainggad. Alam na niya na dapat ay pamilyar sa kanya ang pangungusap na ito. Alam na niya na ang apoy ng paninibugho ay dapat nakaraniwan. Pero kahit papaano masakit pa rin. Hindi pa rin niya kayang tiisin ang ganitong bagay. Hindi niya kayang talikuran ang kaligayahan ng sariling kapatid. Inaalala mo pa rin ang asawa mo at lahat ng mga anak mo. Kung gayon bakit dito mo piniling magbuwis ng buhay? Hinawakan ni Franco ang baba ng kapatid. I really care for them and I know na maraming tao na nag-aalaga din sa kanila. Hindi lang ako ang nagmamahal sa kanila, pero maraming nagmamahal sa kanila. Kahit mamatay ako dito, marami pa rin ang nag-aalaga ng aking asawa at lahat ng aking mga anak, maaaring ikaw ay isa sa mga taong iyon.
Inangat ni Steven ang ulo at sinalubong ang mga mata ng kapatid. Tumitig sa mga mata na hindi mabasa. Kung saan marami talagang sikreto doon na hindi niya maintindihan. Parang may kung anong naramdaman si Franco sa kanyang dibdib nang hilingin sa kanya ng kanyang kuya na alagaan si Camila pati na rin ang kanyang mga anak. Hindi niya akalain na lalabas sa labi ng kapatid ang kahilingan. Dapat masaya siya tungkol doon. Dapat maging masaya siya dahil malapit na niyang papalitan si Steven dito. Pero kahit papaano ay may konting guilt sa puso niya. May sakit na hindi niya lubos maisip. May mabigat na pakiramdam na pilit na pinipigilan ang suntok. Anong ibig mong sabihin? Balak mong ibigay sa akin si Camila? Tanong niya. Inihanay niya ang sarili kay Steven. Nakatitig sa mga mata ng kapatid. Sinusubukang makita ang ilang sinseridad doon. Kailangan niyang makasigurado na sa sandaling ito ay magiging kanya na si Camila. Ang babaeng minahal niya ng sobra. Mahal na mahal mo siya. At wala akong pinagkakatiwala ang lalaki sa mundong ito na mag-aalaga sa kanya at sa mga anak ko kundi ikaw. Ikaw lang, Franco. Natahimik si Franco sa sinabi ng kapatid. May naramdaman siyang mainit sa kanyang puso. May kung anong humaplo sa puso niya kaya wala na siyang pusong saktan ulit si Steven. Parang may humawak sa kamay niya sa mga sandaling iyon sa ginawa niyang iyon. Pakiramdam pa nito ay parang may sumampal sa kanya at ipinaalala sa kanya na nakagawa siya ng isang napaka-fatal na pagkakamali. Umatras at palayo si Franco sa kapatid. Patuloy na damyugo ang mukha ni Steven kahit na tumigil si Franco sa pambubugbog sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga sugat ay masyadong malala sa ngayon. Lumipas ang ilang minuto, nahihirapan si Franco sa sariling iniisip. Hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa puso niya. May kakaiba talaga. Hanggang sa maya-maya, nang lumingon siya, wala na pala si Steven. Ang sitwasyon ay agad na nagpanik sa kanyang maliit na puso kaya pinilit niyang sigawan ang kanyang mga tauhan. Inutusan ang lahat ng kanyang mga tauhan na dalhin ang kanyang kapatid sa ospital upang magamot kaagad. Hindi man lang niya maintindihan, pero parang utos ito ng sarili niyang maliit na puso. Sinubukan ni Franco na maging kalmado nang dalhin ang katawan ng kanyang kapatid sa pinakamalapit na ospital para magamot. Inutusan din niya ang kanyang mga tauhan na tiyakin na walang nakakaalam na ang taong iniimbestigahan noong panahong iyon ay si Steven, isa sa mga pinaghahanap sa lungsod na ito. Sa daan, sinasamahan din niya ang kanyang kapatid. Sa sandaling ito ay talagang nalilito si Franco sa kanyang sariling nararamdaman. Hindi niya alam kung saan nanggagaling ang pakiramdam na iyon. Na-touch lang siya nang sabihin ni Steven ang lahat tungkol kay Camila. Habang nasa daan, biglang naalala ni Franco ang kanyang pagkabata. Naalala niya kung paano niya ginugol ang kanyang pagkabata kasama ang kanyang kapatid. Si Steven ay hindi pala biro o isang kuya na madaling paglaruan. Striktong tao pa rin siya pero nagmamalasakit pa rin at gumagamit ng sariling paraan para maipahayag ang malasakit na iyon sa kanyang nakababatang kapatid. Ngayon lang na-realize ni Franco ang lahat. Napagtanto niyang may malasakit sa kanya ang kanyang kuya. Napagtanto niya ang lahat ng mga alaalang iyon. Lahat ng alaala ay parang sinampal agad siya at ikinahihiya dahil sa ginawa niyang ganito kalaki kay Steven. Pakiramdam niya ay gusto niyang suntukin ang sarili niya, ang parehong suntok na ibinabato niya kay Steven ng maraming beses. Ang tanga mo, nagmura si Franco sa loob-loob. Napakamot siya ng ulo. Gusto niyang ilabas ito sa isang bagay. Gustong-gusto niyang tamaan ang anumang bagay sa paligid niya para gamaan ang loob niya sa mga oras na ito. Gusto niyang ilabas lahat ng galit sa isang suntok. Nagpatuloy ang ambulansya sa pinakamalapit na ospital. Hanggang sa tuluyan na silang dumating at dinala agad sa emergency room ang kanyang kapatid. Mabuti na lang at walang nagtanong sa kanya kung bakit napunta dito si Steven. Siya mismo ay hindi rin alam kung ano ang isasagot kapag may nagtanong sa kanya ganyang tanong. Siguraduhin mong walang nakakaalam na ginagamot si Steven dito. Babantayan ko siya dito sa ward, sabi ni Franco sa isa niyang tauhan na agad namang sumunod sa utos niya. Wala siyang pakialam sa ginawa ng mga tauhan niya, ayaw lang niyang may makaalam na ang ginagamot dito ay si Steven. Makalipas ang ilang minutong paghihintay sa labas, tuluyang lumabas ng kwarto ang doktor at nakapasok na siya sa ward para bantayan ang kapatid. Tiningnan niya ng malamig na tingin ang mukha ng kapatid. Pumuputok pa rin ang guilt sa kanyang puso at tila pinagtatawanan siya sa mga oras na ito. Siya mismo ay hindi rin alam kung bakit niya ito ginawa.
Bakit pa niya dinala ang kanyang kapatid sa ospital gayong halos patay na ang lalaki sa kanyang piling? Bagamat kaunting panahon lamang ay makakamit na ang layunin. Also confusing him still. Tuloy-tuloy ba natin siya sa ospital? Hindi ba ito magiging napakadelikado? Maraming mga kaina-hinalang tao sa labas. Lumapit sa kanya ang isa sa kanyang mga tauhan, naghatid ng pag-aalala na labis ding ikinabahala ni Franco. Napagtanto niya rin na hindi tama na hayaan niyang magpatuloy ang kapatid dito. Sooner or later if they stay here malalaman ng lahat na ang ginagamot sa kwartong iyon ay si Steven. Maaari pa nilang patahimikin ang mga doktor at nurse sa pera, ngunit kapag nalaman ito ng publiko, hindi na nila ito mapipigilan. Hindi naman siya magtatagal sa ospital. Iuuwi namin siya sa bahay. Aalagaan namin siya pabalik sa bahay. Ihanda niyo na lang lahat ng kailangan ihanda. Siguraduhin walang makakakita sa atin na lumabas ng ospital na ito. Sa huli ang lahat ng iyon ay inisikaso ng kanyang mga tauhan. Hindi man lang sila magdadalawang isip na magbayad ng sinuman para tumahimik kung may makakaalam ng pagkakakilanlan ni Steven. Kailan tayo lalabas dito sa ospital? Tanong ng isa sa kanya lalaki pagdating ng gabi. Sumilip si Franco sa bintana. Halos hating gabi na. Halos desyerto na rin ang ospital. Ang mga kalye sa labas ay abala pa, ngunit hindi kasing abala gaya ng umaga. Soon, we're leaving tonight. We're taking him home tonight. Kapag naayos na ang lahat, pumayag na ba ang doktor na uuwi siya? Tanong niya. Tumango ang mga tauhan niya. Kontento siyang ngumiti at tinupad ang kanyang plano. Pinalabas nila si Steven sa ospital. Nakabenda pa rin ang mukha ni Franco, at walang nakakakilala sa kanya. Isinakay nila ang katawan ni Steven sa sasakyan at dumiretso sa bahay, hawak-hawak si Steven doon. Si Steven ay patuloy na naroon kinabukasan kung saan ang kanyang katawan ay ginagamot ng mga doktor. Mas gamaan ang pakiramdam niya ngayon kahit masakit pa rin ang buong katawan niya sa pagkakasuntok ng sariling kapatid. Napagtanto niyang wala siya ngayon sa ospital. Hindi siya makahingi ng tulong kahit kanino. Napagtanto din niyang bihag pa rin siya ni Franco. Sa katahimikang iyon, bigla niyang naisip ang kanyang asawa at mga anak. Sobrang tagal na, natitiyak niyang sa pagkakataong ito ay sabik na hinihintay ni Camila ang pagdating niya. Gayunpaman, sinira niya ang kanyang pangako. Tiyak na ipinaramdam na niya sa lahat ang tunay na pag-aalala para sa kanya ngayon. I'm sorry, Camila, bulong ni Steven sa sarili. Namuo ang guilt sa kanyang puso. Hindi ko na alam kung ano pa ang dapat niyang gawin. Sinubukan niyang tumakas doon para makilala si Camila. Hindi niya napigilan ang kanyang nararamdaman at gusto niyang humingi ng tawad kay Camila sa pag-aalala sa kanya. Ngunit muli, hindi ito madaling gawin. Nakahawak siya doon at binabantayan ng maraming tao. Napagtanto din ni Steven na wala talagang puso ang kanyang nakababatang kapatid na patayin siya ng diretsyo. Napagtanto niyang mahal pa rin siya ng kanyang kapatid. Nagdulot ito ng kaligayahan sa kanyang munting puso. Parang may maliit na kaligayahan na hindi pa nararanasan naramdaman hanggang ngayon. Feelings bilang magkapatid. The bond made him feel na malaki pa ang pag-asa para maayos niya ang lahat ng ito. Paano ako lalabas sa kwartong ito? Tanong ni Steven sa sarili. Kasalukuyang nakatitig si Franco sa kanyang mukha sa salamin. Hindi makapaghintay na buksan ang bendahe. Can't wait to see his new face na copy-paste ang mukha ng kapatid. At hindi rin makapaghintay na gayahin si Steven at makuha ang puso ni Camila. Hindi alam kung gaano katagal na wala si Steven, at walang nakakaalam sa sitwasyon niya ngayon. Walang nakakaalam sa away ng magkapatid. Walang nakakaalam sa lahat ng masalimuot na salungatan na ito, kahit si Camila mismo ay hindi alam na siya ang pinagtatalunan ng magkapatid. Araw-araw nararamdaman ni Camila na hindi niya nasasarapan ang pagkain o inumin na pumapasok sa kanyang tiyan. Bihira siyang makatanggap ng anumang impormasyon mula sa pulisya. Parang wala nang pakialam ang mga pulis sa kaso ni Steven. Wala bang clue sa sasakyan? Hindi ba may CCTV din ang sasakyan? O hindi mo tiningnan ang mga kalye o pati ang mga residential area hindi kalayuan sa kung saan nawala ang asawa ko? Tanong ni Camila sa telepono sa isa sa mga pulis. Ito ang ikalabing beses na tumawag siya ng pulis. Hindi mahalaga kung ang mga pulis ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa sa pamamagitan ng telepono.
Hindi na niya napigilan ang sarili at hindi na niya hinintay na marinig mula sa asawa ng napakatagal na panahon. Pakiramdam niya nasa gilid na siya. Gusto lang niyang malaman na hanggang ngayon ay buhay pa ang kanyang asawa. Kahit kailan babalik ang asawa niya, gusto lang niyang malaman na buhay pa ito. Napakasimpleng gusto pero napakahirap makuha. I'm sorry, madam. Wala kaming nakitang iba kundi ang sasakyan ni Mr. Steven sa ngayon. Sinusubukan pa namin siyang matrace. Muling umiyak si Camila ng umagang iyon. Sa ikalabing pagkakataon, nakatanggap siya ng impormasyon na talagang ayaw niyang marinig. Lahat ng ito ay ginagawa niya, nagbabayad ng mga tao, nagbabayad sa mga tiktik upang mahanap pakiramdam ng kanyang asawa ay napakawalang kwenta. Pakiramdam niya ay walang bunga ang lahat ng kanyang pagsisikap. Wala siyang pakialam kung magkano ang ginastos niya dito. Wala nang mas mahalaga pa kundi ang buhay ng kanyang asawa. Dahil sa pagkawala ni Steven, like it or not, ang tatay ni Steven ang namamahala ngayon sa kumpanya ng pamilya. Hanggang ngayon ay hindi pa alam ng media sa kanilang lungsod ang pagkawala ni Steven. Maaaring tanungin nila kung nasaan si Steven, wala ni isang media ang nagulat tungkol sa misteryosong pagkawala ni Steven. Wala bang mga reporter ang nagtanong tungkol sa kasalukuyang kinaroroonan ni Steven? Tamad na tinanong ni Camila ang kanyang biyenan tungkol sa mga aktibidad ng mga mamamahayag doon na laging gustong makakita ng balita tungkol sa kanilang pamilya. Napakatagal na mula nang malaman ng mga reporter ang kakaibang pagkawala ni Steven sa kumpanya. Sa ngayon, marami talaga sa kanila ang nagtatanong kung nasaan si Steven. We just have to keep this a secret. Don't let the media find out that Steven has really kidnapped by someone. Sa ngayon, maayos pa ang shares ng kumpanya. Walang problema kahit wala si Steven kaya mas mainam na ilihim natin ang tungkol sa pagdakip kay Steven. Tumango lang si Camila bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang biyenan. Si she mismo ay hindi rin masyadong nagsasalita pagdating sa pakikipanayam ng media. Natatakot siyang magsalita ng mali, na sa bandang huli ay maghahinala ang media at mag-uulat ng mga bagay na ayaw niya sa asawa. Kaya ang pinakamahusay na pagpipilian ngayon ay katahimikan. Huwag hayaang magsabi siya ng masama. Patuloy pa rin ang mga pulis para hanapin ang kasalukuyang kinaroroonan ni Steven. Walang tigil si Camila sa paghihimok sa mga pulis na mahanap agad ang kanyang asawa. Siguro ngayon ay mukhang napaka-arrogant ng ugali niya at parang nag-uutos sa pulis. Naramdaman na lang niya na tungkulin talaga ng pulis. Hindi niya ginawa bahala kung galit ang mga pulis sa kanya. I really don't know what the police are doing out there. Bakit hanggang ngayon wala pa tayong nakuhang impormasyon sa kanila? Ngumiti si Camila sa bintana ng kwarto ni Caroline. Sa sandaling ito, nakaramdam sila ng labis na pagkalito. Nagbabahagi sila ng nararamdaman. Hindi nakayanan ni Camila na umiyak sa harap mismo ng kanyang mga anak. Alam na niyang nararamdaman ng kanyang mga anak ang kanyang nararamdaman ngayon. Ayaw na niyang dagdagan pa ang pasanin nila. Sapat na siyang nagsinungaling sa kanyang mga anak. Huwag hayaan ang lahat ng kasinungalingan na iyon. Gawing tenual ang kanilang relasyon. Mas makabubuti kung layuan niya ang kanyang mga anak at hayaang gamutin ng kanyang mga anak ang sarili nilang mga sugat. Palagi mo silang tinatawagan. Paano ang binayaran mo? Tanong ni Caroline habang nakatupi ng damit. Si Caroline mismo ay nakaramdam din ng sobrang pagbibitiw sa oras na ito. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa anak niya ngayon. Araw-araw na lang niyang hilingin na mabigyan ng kalusugan ang kanyang anak. Inaasahan din niya na sa oras na ito, buhay pa rin si Steven anuman ang mga pangyayari. The detective didn't even found any traces, just like the police. I have urged the police to do all this work well. Don't know what they are doing. It seems absurd na hanggang ngayon ay wala pa talagang ebidensya. Bakit ang mga taong iyo ay napakahusay sa paggawa ng kanilang trabaho? Hindi napigilan ni Camila ang kanyang mga luha sa mga oras na ito. Laging umiiyak si Camila lately. Nawala na talaga ang pagkatao niya na hindi na umiyak simula nang iwan siya ng asawa. Ngunit ang kalungkutan ni Camila, syempre, ay hindi tumigil doon. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap siya ng balita na tila itinigil ng mga pulis ang paghahanap dahil wala silang nakita. Galit na galit ang naramdaman ni Camila. Pakiramdam niya ay napakatanga ng mga pulis para gawin ang lahat ng ito.
Malinaw na nakita ng mga pulis ang kotse ng kanyang asawa ngunit itinigil ang paghahanap sa kadahilanang wala nang nakita pagkatapos nito. Sigurado siyang pagod na pagod ang mga pulis para gawin ang lahat ng ito. Sa huli, nasanay na rin siyang wala nang ginagawa. Pakiramdam niya ay walang tutulong sa kanya. Malamang ngayon, nagpapasalamat pa rin siya dahil hanggang ngayon ay maayos pa ang kanilang pamilya. Simula nang mawala ang kanyang asawa, wala nang umaabala sa kanyang mga anak ngayon. Namumuhay sila ng mapayapa ngunit nasa kulungan din ng tigre na dahilan upang hindi kumalma ang puso ni Camila. Hindi na natagpuan ang kanyang asawa. Humihikbi si Camila sa kanyang silid ng gabing iyon. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung paano mahahanap ang asawa niya ngayon. Maaari lamang umasa na balang araw ay babalik ang kanyang asawa kahit papaano. Nais din niyang sana ay buhay pa ang kanyang asawa hanggang ngayon. Ganoon din ang naramdaman ng kanyang mga anak, na pakiramdam nila ay nagiging pabigat na sila. Alam na nila na labis na nalungkot ang kanilang ina sa pagkawala ng kanilang daddy, ngunit sila mismo ay walang magawa. Iyak lang ng iyak habang patuloy na umaasa na uuwi mag-isa ang daddy nila. Isang pag-asa na maaaring parang napakatanga. Parang kutsilyong dumurog sa puso ni Camila ang mga pahayag ng mga awtoridad sa bansa kung saan nawala si Steven hinggil sa kasalukuyang kalagayan ng lalaki. Oo, sa wakas ay idineklara ng patay ang kanyang asawa. Dahil sa hindi paghahanap ng maliwanag na lugar para sa pagkawala ni Steven, ang mga awtoridad ay gumawa ng matatag na desisyon hinggil sa bagong katayuan ni Steven. Ang kanyang hininga ay napabuntong hininga sa isang pahirap na sikip. Hindi ito ang balitang gusto niyang marinig. Bagamat itinigil na ng pulisya ang paghahanap ilang araw na ang nakararaan. May kaunting pag-asa pa rin si Camila na makakasama niya at ng mga anak ang kanyang asawa. Ngayon magulo ang isip niya, parang mga gusot na sinulid. Sa kabilang banda, gusto na lang niyang tanggapin na namatay na ang kanyang asawa. Ngunit may malaking bagay na lumalaban dito, ito ay ang kanyang puso. Habang ang bangkay ng kanyang asawa ay hindi pa nakikita. Sa susunod na mga araw, ang mga tagapagmana o pamilya ay makakatanggap ng isang sulat mula sa pulisya, na isang sertipiko ng kamatayan sa ngalan ni Steven. Ito ay katibayan, pati na rin ang mga mahahalagang dokumento na dapat pangasiwaan at itago ng maayos. Legal na si Steven ay legal na idineklara na patay, pati na rin ang pagkuha ng pagkilala ng estado sa pamamagitan ng sertipiko ng kamatayan. Mommy, hindi naman siguro tayo may iwan ni Daddy diba? Sabi ng isa sa 5 anak niya. Nakatitig lang si Camila sa the quintuplets ng malungkot. Wala rin siyang tiyak na sagot tungkol sa kalagayan ng kanyang asawa at ama ng kanyang mga anak. Hindi naman tayo pwedeng iwan ni Daddy diba? Nangako si Daddy na aalis lang sandali at babalik din siya. Naniniwala akong buhay pa si Daddy. Tiyak na hindi ginawa ng mga pulis nang maayos ang trabaho nila. Kaya lang magdesisyon ka na lang at sabihing patay na si Daddy, mga walang kakayahan na pulis. Sabi ni Riley na hindi tinanggap. Puno ng kalungkutan ang mga mata niya. Sinusubukan man niyang pigilan ang lahat ng nararamdamang nagngangalit o pinapalakas lang ang sarili ang balitang tumama sa isang sulok ng kanyang puso. Sobrang higpit at masakit, dahil tinanggihan ng puso niya ang lahat ng katotohanang ibinunyag ng pulis tungkol sa daddy niya. Sigurado rin akong buhay pa si Daddy. Kung namatay si Daddy, nasaan kaya ang katawan niya? Ibig sabihin, buhay pa ang daddy natin at walang paraan na iwan niya tayo, sagot ni Dahlia na walang gaanong optimistiko. Ano kayang gagawin ni Lunette? Bukod sa pagpapalakas ng sarili mula sa napakalaking pakiramdam ng pagkadisole na ito, hindi niya may kakailan na mayroon din siyang tiwala sa sarili gaya ng kanyang mga anak. Biglang niyakap ni Lunette ang lahat ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagsusumikap hanggat maaari na huwag tumulo ang mga luha na mas lalong kaawa-awa sa kanyang mga anak. Mas malakas sila kaysa inaakala niya, kaya bilang ina, ayaw ni Lunette na masira ang tiwala ng kanyang mga anak. Mabubuhay si Camila alang-alang sa kanyang mga anak. Ayaw niyang maanod sa matagal na kalungkutan. Kailangan niyang magtrabaho tulad ng dati. Dahil sa responsibilidad na tustusan ang kanyang mga anak at gayon din ang kanyang ina. Nakadepende silang lahat kay Lunette habang buhay, kaya dapat mabuhay at ipaglaban ni Camila ang pag-asa na nananatili sa kanyang buhay. Bukod pa rito, may mahalagang posisyon si Lunette sa kumpanya, kaya nakasalalay din sa performance niya ang kapalaran ng kanyang mga empleyado. Excuse me,
May kumatok sa labas ng pinto niya. Pumasok ka na lang. Ang isang office boy ay may kasamang isang baso ng kape upang samahan ang mga aktibidad sa trabaho ni Lunette araw-araw. Saglit na napabuntong hininga ang lalaking nasa edad 20 at sinabing, "Eto na po ang mainit na kape, ma'am. Gusto mo bang ilagay ko ito?" Sabi nung lalaki. "Anong iniisip mo, ma'am? Kanina pa ako kumakatok sa pinto. Akala ko wala ka sa kwarto," magiliw niyang tutol. Sa katunayan, lahat ng empleyado hanggang sa pinakamababang posisyon ay medyo pala kaibigan kay Camila, kung isa sa alang-alang ang personalidad ni Camila na may maluwag at hindi mapagpanggap na kilos. "Ilagay mo na lang dyan, salamat." Napakamot si Lunette sa dulo ng kanyang templo. Totoo bang hindi niya narinig ang katok sa sobrang lakas na naisip niya ang nawawalang status ni Steven na nakakalito pa rin? Sa totoo lang, lately ay pinagmumultuhan pa rin siya nang wala na ang kanyang asawa sa tabi niya. "I'm sorry kung hindi kita narinig na kumatok kanina. Mukhang na-overslept kasi ako sa pagod," alibay ni Camila. Napangiwi siya, pilit na inaalis ang bigat ng pag-iisip na bumalot sa utak niya at ayaw tumigil. "Wow, I can also feel how tired it is, ma'am. Not to mention, having to go out into the field, meeting with directors and clients. Hanggang sa makalimutan mong magpahinga. Stay healthy, ma'am." Bahagyang napangiti si Camila nang makita ang inosenteng mukha ng binata. "Yes, I will definitely maintain my health and stamina. Thank you for reminding me." "You're welcome, ma'am." Nag-excuse muna ako. "Oo, magpapatuloy ang buhay. Kung magpapatuloy ito, maaari siyang magkasakit at makakaapekto ito sa mood at mentalidad ng kanyang mga anak." Huminga ng malalim si Camila. Hindi naging madali ang maging walang malasakit. Hindi madaling mamuhay nang wala ang kanyang asawa at isang pag-iral na wala kahit saan. Hindi madali para sa kanya na hindi isipin ang lahat ng iyon. Samantala, nitong mga nakaraang linggo, lihim na naghahanap ng impormasyon ang the quintuplets tungkol sa kanilang ama. Anumang kaunting impormasyon na kanilang natatanggap ay malaki ang kahulugan nito. Kaya, gumawa sila ng isang uri ng kompetisyon para sa sinumang makakahanap ng anumang balita tungkol sa kanilang daddy. Ito man ay isang uri ng video, larawan o iba pang kahinahinalang bagay, makakatanggap sila ng mga reward na hindi biro. Sa ngayon, wala pang nagsumite ng anumang ebidensya. Ngunit bilang mga anak ng isang malakas na lalaki tulad ni Steven, ang the quintuplets ay hindi sumusuko sa paghahanap sa kinaroroonan ng kanilang pinakamamahal na daddy. "Hanggang ngayon, wala pa rin kaming nakukuhang impormasyon," sabi Bettina. "It doesn't matter. We will still try our best. There is no word of giving up. Gagawin namin lahat ng paraan para maibalik si Daddy," ani Riley habang kinakalikot ang computer na umaasang may kislap pa rin ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang pag-type ng daliri. "Oo, tama ka. Ang kailangan nating gawin ay patuloy na maging optimistiko, magsumikap at maging matyaga. Sigurado akong magkakasama tayo bilang isang kumpletong pamilya," ani Athena. Kumpiyansa namang tumanggo ang iba. Wala nang malungkot na iyak, tanging sigasig at pagtutulungan sa isa't isa. Sa ganitong panahon, mapagtibay lang nila ang isa't isa para matuloy ang lahat. Ang mga kakayahan sa pagsisiyasat ng the quintuplets ay hindi dapat basta-basta. Isinasaalang-alang na hindi nila nagawang lutisin ang isang kriminal na kaso. Huwag kalimutan na ang 5 bata ay medyo henyo. "Mga anak, mag-almusal muna tayo. Pagkatapos ay ipagpatuloy mo ang paglalaro sa computer. Maaari kang magkasakit kapag patuloy kang nagpapatagal sa pagkain," sabi ng ina ni Camila. "Okay, Lola," sabay nilang sabi. Inayos ni Camila ang kanyang mga dokumento at mesa. "It's already 7 p.m., she should go home and rest." Gaya ng sinabi ng office boy kanina, na kailangan niyang patuloy na mag-isip ng positibo upang masuportahan ang kanyang kalusugang pangkaisipan. Oo, alang-alang sa natitirang pag-asa. Satisfaction na tinitigan ni Franco ang ngayon ay hindi nababalot ang mukha. Wala nang pamamaga sa mukha niya ngayon. Napaka-perpekto ng lahat. Nakuha niya ang bagong mukha na gusto niya. Kamukhang kamukha ng kapatid niya ang mukha. Ngayon siya ay naging Steven, hindi na Franco, na kilala bilang isang namatay na tao sa oras na ito. Malamang makakalimutan ng lahat sa buong mundo si Franco bilang taong namatay sa isang nasusunog na aksidente sa sasakyan.
You are very gullible, Steven. Soon I will get your wife. I'm sure matutuwa ang asawa mo na makita akong ganito. Gamutin ko ang sakit na naramdaman niya sa pagkawala mo. Kahit hindi mo ipakita ang iyong sarili. True identity at all, alam kong sapat na ito para maramdaman kung malapit ako kay Camila. Bulong ni Franco sa sarili. Kinakausap ang refleksyon niya sa salamin habang kontentong tumatawa. Pakiramdam na ipinagmamalaki ang lahat ng pagganap sa ngayon. Walang nasasayang. Malapit nang magbunga ang lahat ng effort na ginawa niya at lahat ng perang ginastos niya para makuha ang puso ni Camila. Nagbibilang pa lang, mahahawakan na naman niya. Pumunta si Franco sa banyo at naghilamos ng mukha. Muli niyang pinagmasdan ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Kahit pakiramdam niya ay di hamak na mas gwapo siya kay Steven. Hindi rin naman masama ang pagkakaroon ng ganitong klase ng mukha. Bukod sa pagkuha ko kay Camila, mas marami rin akong makukuha sa paggamit ng mukha na ito. Igagalang tayo ng lahat gaya ng paggalang nila kay Steven. Ngumiti siya bago lumabas ng banyo at naglakad. Patungo sa basement kung saan nakakulong ang kanyang kapatid. Naghahanda na siyang ipakita kay Steven ang malaking sorpresa. Naghahanda upang bumalik upang ngumiti ng may kasiyahan at pagtawanan si Steven, na natalo sa oras na ito. Narinig ni Steven, na nasa basement, ang tunog ng yabag ng isang tao na papalapit sa kanya. Agad niyang inangat ang ulo at sinubukang tingnan kung sino ang taong dumating ng ganitong oras. Nahuhulaan na niya talaga na ang taong iyon ay sarili niyang nakababatang kapatid. Kumusta ang mga bagay doon? Tanong ni Franco, pero hindi pa niya ipinapakita ang mukha kay Steven. Gusto pa niyang marinig ang nakakaawang boses ng kanyang kuya. Alam na niya na mas masama ang kalagayan ni Steven kaysa sa mga nakaraang linggo. Matagal-tagal na rin mula nang itago niya si Steven doon. Hindi rin masasabing maayos ang kalagayan ni Steven ngayon. Payat ang katawan ni Steven, parang malnourished. Hindi rin naaalagaan ng mabuti ang kanyang balat at nagsimulang mag-break out. Siyempre, ang basement ay hindi isang malinis na silid. Ito ay hindi isang malusog na lugar upang manirahan. Natural lang na mapunta sa ganito ang sitwasyon ni Steven. You know that yourself for sure. Why ask me that? Tumawa si Franco habang dahan-daang bumaba mula roon. Dahan-dahan niyang inihayag ang bagong mukha niya kay Steven. Si Steven, na nakakita sa bagong mukha ng kanyang kapatid, ay, siyempre, ay labis na nagulat. Kamukhang kamukha talaga niya, mas makinis pa sa mukha niya. Hindi niya maintindihan kung bakit nagagawa ito ni Franco. Talagang naiintindihan niya bilang isang kapwa-tao na kapag ang isang tao ay may gusto, pagkatapos ay kailangan niyang makuha ito kaagad at doon. Hindi sila titigil sa pagsusumikap bago makuha ang gusto nila. Ang isang tao ay ipinanganak na may kaluluwa ng isang mananakop pati na rin ang isang mangangaso. Ito ay likas sa kanila. Ito ay naging isang instinct na hindi maaaring ihiwalay sa kanila. Natural lang na gagawin ni Franco ang ganito para lang makuha ang gusto niya. Nais niyang sakupin ang isang bagay na nagparamdam sa kanya ng labis na kasiyahan. What the hell? What are you doing? Bakit mo ginagaya ang mukha ko? At anong gagawin mo sa identity ko? Huwag mong sirain ang magandang pangalan ko, Franco. Sinubukan ni Steven na tumayo at labanan si Franco kahit na mahina ang katawan nito. Hindi niya hahayaang sur-on siya ng kanyang nakababatang kapatid sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at mukha. I will absolutely not defame you. You should already know that there is only one thing I want most by using your identity. That is no other than your own wife. You can probably imagine what I could do to her when my face is already. Ito malapit sa iyo, kaya kung gawin ang ginawa mo sa kanya. Ngumiti ng nakakaloko si Franco kay Steven. Siyempre, sa may ikling pangungusap na ganyan, naintindihan na ni Steven ang ibig sabihin ng kapatid. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit nagkaroon si Franco upang gawin ang lahat ng ito. Gusto ni Franco na palitan ang posisyon ni Steven bilang asawa ni Camila. Gusto ni Franco na makuha ang puso ni Camila sa pamamagitan ng paggamit ng pagkakakilanlan ni Steven. Ito ang pinakamabaliw na bagay na nakatagpo ni Steven sa kanyang buhay. Don't you dare touch Camila, Franco. You touch her the slightest bit and I'll cut your head. Tumaas ang isang kilay ni Franco at ngumiti. Hindi ka ba sumuko kahapon at gusto mo nang ibigay sa akin si Camila?
Bakit biglang nagbago ang isip mo ngayon? Nasasaktan ka siguro kapag ang asawa mo ay tinulugan ng iba, di ba? Agad na bumangon ang galit sa loob ni Steven nang marinig ang huling tanong ng kapatid. Hindi niya naisip ito, hindi siya papayag kung ang kanyang asawa ay mahawakan ng ibang tao, maging ng sarili niyang kapatid. Tungkol sa mga sinabi niya kahapon sa kapatid, hindi niya rin maintindihan kung bakit niya nasasabi ang mga iyon. Naramdaman na lang niya na mas mabuting wakasan na lang ang buhay niya sa kamay ni Franco. Pero sa pagkakataong ito, nagbago ang isip niya. Nagawa ni Franco na mag-alab muli ang kanyang galit. Hikayatin siyang bumalik upang ipaglaban ang kanyang asawa. Hindi ko tatanggapin ang ibang lalaki na hawakan ang asawa ko. Huwag na huwag mong paglalaroan ito, Franco. Lahat ng kahihinatnan ang pagdurusa mo. Pero syempre, walang pakialam si Franco sa sinabi ni Steven sa mga oras na ito. Lahat ng sinabi ni Steven ay parang hanging dumaraan sa harapan niya. Pakiramdam niya ay nanalo siya ngayon. Maaari siyang gumala doon gamit ang pagkakakilanlan ni Steven. At higit sa lahat, malapit nang maging kanya si Camila. Kahit anong sabihin mo at titigilan mo ako, kahit papano. Nanalo na ako, bye! Iniwan ni Franco si Steven doon mag-isa. Napasigaw si Steven at pilit na pinipigilan si Franco sa pagkakataong ito. Ngunit hindi na pinansin ni Franco si Steven at ikinulong siya pabalik sa basement.